Ang pinanganak sa laman ay laman. Ngunit ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang mamangha. Sasabihin ko sa iyo, you must be born again. Kailangan mong ipanganak na muli. Bakit ko kailangan ipanganak na muli? Hindi naman ako namatay. Merong magandang teaching sa salvation eh. Kapag 2 beses ka ipinanganak, 1 beses ka lang mamamatay. Pero pag 1 beses ka lang ipinanganak, 2 beses ka mamamatay. Ano ibig sabihin nun? Yung pag hindi ka ipinanganak na muli, ang kamatayan mo, isang sementeryo at isang impyerno. Pero pag ipinanganak ang muli, second birth, ang kamatayan mo isa lang, sementeryo lang. Pero yung kaluluwa mo sa Panginoon. So sabi niya, huwag kang mamangha. You must be born again. The wind blows where it wishes and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Ang sabi niya kanina, you must be born again. Pero tinan niyo yung ginamit ni Lord na word sa pangalawa. You must be born of the Spirit. So anong tinutukoy niya? Yung pangalawang kapanganakan mo, dahil tayo ay patay dahil sa kasalanan, kahit nung pinanganak pa tayo, sabi nga nung isang Bible scholar, kapapanganak mo pa lang, yung sumpa, taglay-taglay mo na. Kaya ang bata, lumalaki kapag walang aral ng Diyos, ang bata, lalaki siya ng walang pagkakakilala sa Diyos. Number 1, yung principle na tinatawag na Hebreo ng kanilang kultura. Ibig sabihin, palakihin mo yung bata sa turo ng Panginoon, maligaw man siya, meron siyang babalikan. Pero pag wala siyang aral na natutunan, pag yan naligaw, ligaw yan. Pangalawa, walang kinalaman ang magulang, pinalaki mo yung anak mo, pero ayaw niya makinig sa'yo, hindi mo kasalanan yon. Maliban na lang yung anak mo, alam mo nang mali ang ginagawa, tinotolerate mo pa, kasalanan mo yun. Yun yung prinsipyo.